Ayan, hello. Andito tayo ngayon ay magbibigay ng konting reaction doon kay Pinyel na bagong na-scout ni Kuya Kenz. O, diba? So, bago ang lahat ay ako ay mag-shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs, at yung apat na ambasador ng landing pad, kundi si Ambassador Joey De Gret sa Samar, Ambassador J. Morelo sa Gumakat, Quezon, sa Donsol ay si Ambassador Kalingap Jose, at yung pang-apat ay si Ambassador Kalingap Nico sa landing pad ng India. Okay, kayon. Ito ay na-scout ni Kuya Kenz doon sa kanila sa Donsol. Sa Bulan, doon sa Bulan, kasi taga Bulan si Kuya Kenz. At siguro pinag-adya ng panahon din na kapangalan ni Pinyel, yung bata. At yung part 1 dito, nakita siya ni Kuya Kenz na namumulot ng niyog. Yun ang unang episode doon na namumulot siya ng niyog, nakikita siya ni Kuya Kenz. At ayun, tinanong siya ni Kuya Kenz, sinong kasama niya, yung lula niya, doon siya tumira, siya ang kasama niya sa bahay na yun na talagang sira-sira talaga. Kaya puntahan ninyo ang upload ni Kuya Kenz dahil siya yung nakascout dito sa bata na to. At may part 2 na. Kaya yun, yung lula naman nito ni Pinyel ay stroke. At si Pinyel wala ng mama, yung papa ay mayroon na ring ibang pamilya. At si Pinyel dyan siya sa lula niya lumaki. Kaya ayon, kawawa nga itong bata na to dahil kursonada talaga siya mag-aral. At sa part 2, ayun, naabutan siya ni Kuya Kenz na naglalaba ng mga damit. Tinatanong siya kung kanino yung nilalabhan niya. At ang sabi niya ay sa ibang tao, kapitbahay nila. Tinatanong din siya kung magkano ang bayad doon sa nilalabhan niyang mga damit. Ang sabi niya ay 50 pesos lang. At ayun nga, ginagawa niya yun para may pambili siyang gamit sa school. O, diba, kawawa. Dahil ano lang ba ang mabili doon sa notebook na sa 50 pesos, di isang notebook. So, ilang subject? 7, 8. So, maraming notebook ang kailangan. So, malaki-laki ding halaga ang kailanganin niya. At malapit na ang pasukan, sa 29 na ang pasukan. Kaya, ayun, sumikap siya na kahit papaano, mayroon naman siguro din siyang naipon at pandagdag na lang yun, kumbaga. Pero, nagpunta si Kuya Kenz doon sa kanya para tutulungan, bibilhan siya ng mga gamit sa school. Kaya, ayan, sa thumbnail ko, nakikita niyo na may notebooks at saka sapatos. At mayroon din siyang bag. Binilhan siya ni Kuya Kenz. Sinamahan ni Kuya Kenz doon sa palengke at namimili sila ng kagamitan. O, diba? Kahit si Kuya Kenz ay maliit lang yung views, pero andyan siya, tuloy pa rin din ang pag-scout para tulad din ng mga ambasador. Kita naman natin na ang bababa talaga ng views nila, pero andun pa rin, tumutulong pa rin sa ating mga kababayan. At ito na nga, binilhan ni Kuya Kenz ng sapatos, notebooks, mga papel, 1/4, half, yung mga gano'n na klase ng papel, ballpen, at mayroon din kasama na bag. At binilhan din siya ng sapatos at t-shirt para magagamit niya sa pasukan. Dahil mayroon naman daw siyang uniform pa. Kaya yung t-shirt na siguro dahil baka maliit na sa kanya o luma na din, hindi na magkasya. Kaya ayun, sabi nga ni Kuya Kenz ay pag magkapera na naman siya, ay bibilhan niya ng uniform. Sorry. Kaya, ang mga bata talagang kursonada mag-aral.
maghanap talaga ng paraan kung papaano sila kumita ng pera. Kahit pamumulot ng niyog, paglalaba, ang importante ay marangal na trabaho. Diyan mo makikita talaga yung mga bata na naghanap. Mayroon silang diskarte sa sarili nila kung papaano sila makakatulong, dahil yung lula naman ni Pinyel ay nakaranas ng stroke. So ibig sabihin hindi na siya gaano makapaghanap buhay na talagang as in, di ba? Kasi may may maintenance pang binibili. Kaya yung bata naghanap talaga ng paraan na kahit papaano ay makakabili sila ng pagkain at mayroon ding pambili ng gamot ni lula pang maintenance. Di ba? So, itong bata na to makikita ninyo doon sa video. Nakawawa yung hitsura niya. Kaya kung manood man tayo, huwag tayong mag-skip ng ads. Kasi ang ads ay dagdag din ng tulong doon sa mga vlogger. Tulad nito mga charity vlogger, ang laki din ng tulong ng hindi pag-skip ng ads. Kaya ako nakikiusap na pag nanonood tayo, huwag tayong mag-skip ng ads. Tiisin natin, maliban lang kung sobrang taas. Maliban lang kung sobrang taas, lalo na sa Pinas, ay bumibili ng load. Kaya kung may exit lang mga 15 seconds lang or pwede naman din nating hindi escape. Tulad dito, kay Pinyel na gusto talagang mag-aral. Gumagawa ng paraan kung papaano siya kumita at makakabili ng gamit sa school. 'Di ba? Ang mga ganitong mga bagay sa atin parang nakakapanlumo. Nakakapanlumo dahil kapos, tapos ganyan pa. Walang magulang, may papa, pero mayroon naman ding ibang pamilya. Tinatanong nga siya ni Kuya Kins nung episode 1 kung tumutulong rin ba ang papa niya. Sabi niya, pag lumapit siya, nagbibigay naman pero hindi lagi. Kasi nga mayroon namang pamilya yung papa niya. Naiintindihan din niya yung sitwasyon ng papa niya. Pero mas nakakaawa ang sitwasyon ng lula niya. 'Di ba? Kaya suportahan natin yung upload video ni Kuya Kins dahil sa views at hindi pag-skip ng ads ay kikita yung mga vloggers dyan. At ang nakaganda naman ay ibinabalik din naman nila sa ating mga kababayan na sobrang nangangailangan. Hikahos kumbaga. Kaya suportahan natin, puntahan ninyo yung upload ni Kuya Kens na ang pamagat din ay Pinyel. Yun ang niya. Hindi si Pinyel na yung yung nakatira sa kay Kuya Bal. Kaya ayun, panoorin ninyo. Kasi pareho silang pangalan Pinyel, pero hindi si Pinyel yung yung kasama niya, kundi yung Pinyel na bagong na-scout ni Kuya Kens. Kaya suportahan natin please. Kaya hanggang dito na lang tayo at see you in next upload. Bye bye. God bless.